malapit na pansin dahil malapit na nating matuklasan ang tunay na mga petsa ng kapanganakan ng mga hinirang. Ang mga senyalis na ikaw ay napili ng Diyos ay banayad ngunit makapangyarihan, nagpapakita ng malalim na katotohanan tungkol sa iyong espiritual na layunin at misyon. Sa pagkilala sa mga senyalis na ito, lumalapit ka sa iyong banal na tawag, nauunawaan na inilatag ng Diyos ang isang natatanging landas para sa iyo. Higit pa sa pagiging mga numero, ang mga petsang ito ay mga senyales na ginagamit ng Diyos upang ipakita sa atin na ang ilan ay itinalaga para sa isang pambihirang misyon. Sa buong panahon, ginamit ng Diyos ang mga senyales upang gabayan ang sangkatauhan at ang iyong kaarawan ay maaaring isa sa kanila. Ang mga ipinanganak sa mga makabuluhang petsa ay tumatanggap ng espesyal na biyaya, isang mataas na misyon at isang kapalaran na higit sa pangkaraniwan. Kung ang iyong kaarawan ay nahulog sa isa sa mga espesyal na petsang ito, ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Bukod dito, kung kilala mo ang isang taong ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan sa mga araw na ito, huwag mag-atubiling ipadala sa kanila ang bidyong ito upang sila rin ay matuto tungkol sa mas malalim na aspeto ng kanilang pag-iral. Simulan natin sa unang mahalagang petsa, Enero 1. Ang pagiging ipinanganak sa unang araw ng taon ay hindi aksidente. Itinuturing itong simula ng isang bagong siklo, sariwa at puno ng bagong mga posibilidad. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Binibigyang diin ng banal na sipi na ito na ang bawat simula ay nagmumula sa banal. Kung ikaw ay ipinanganak sa petsang ito, ang iyong pag-iral ay itinadhana upang maging bagong simula, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa mga nasa paligid mo. Ikaw ay nilayong manguna, magbukas ng mga landas patungo sa bagong mga posibilidad. Ang iyong buhay ay isang paanyaya na maniwala sa pagsisimula ng bagong mga proyekto at gabayan ng iba patungo sa maaaring makamit. Lumipat tayo sa susunod na makabuluhang araw, Marso 3. Ang numerong ito ay umaalingaw-ngaw sa Trinity, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang pagiging ipinanganak sa Marso 3 ay naglalagay sa iyo sa ilalim ng impluensya ng malakas na koneksyong ito sa langit. Tinawag kang magpakita ng banal na presensya sa bawat kilos na iyong ginagawa. Ang bilang 3 ay sumisimbolo sa balanse at kabuuan. Ayon sa mga kasulatan, si Jesus ay bumangon sa 3 araw at sa pagiging ipinanganak sa petsang ito, ang iyong buhay ay sumasalamin sa muling pagkabuhay na iyon. Ang iyong kapalaran ay mabuhay bilang isang refleksyon ng pagbabago, isang pagkakataon para sa espiritual na muling kapanganakan. Ang iyong misyon ay tinutukoy ng pagkakaisa at integridad na umaagos mula sa banal na kaharian. Susunod, tayo ay magpapatuloy sa isa pang makabuluhang petsa, Mayo 12. Ang pagiging ipinanganak sa Mayo 12 ay nangangahulugang pagkakatawan sa diwa ng 12 apostol ni Jesus at ng 12 tribo ng Israel. Ang bilang na ito ay sumisimbolo sa perpektong pamamahala ng Diyos at banal na kaayusan sa mundo. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, binanggit nito ang 12 anghel na nagbabantay sa mga pintuan ng bagong Jerusalem. Sa pagiging ipinanganak sa araw na ito, ang iyong layunin ay maging bahagi ng makalangit na kaayusang iyon. Ikaw ay pinili upang makatulong sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa mundo, maging isang daluyan kung saan ipinapahayag ang kanyang awtoridad at mga plano. Taglay mo ang likas na koneksyon sa banal na misyon ng pagkakaisa, pamumuno at pagpapalakas sa komunidad ng mga mananampalataya. Ngayon, tayo ay lumipat sa Hulyo 7. Ayon sa tradisyong Biblia, ang bilang 7 ito ay sumisimbolo sa banal na perpeksyon. Ito ay kumakatawan sa pagkakumpleto at kabuuan.
Sa kwento ng paglikha sa Biblia, inayos ng Diyos ang universo sa loob ng 6 na araw at inilaan ang ika-7 araw para sa pahinga. Kung ang iyong kapanganakan ay noong Hulyo 7, taglay mo ang banal na tatak ng perpeksyon. Ang iyong pag-iral ay itinadhana upang sumalamin sa pagtupad at pagkakumpleto ng mga plano ng Diyos. Ang iyong buhay ay isang patutuo sa kabuuan kay Kristo. Ang bawat kilos at desisyon na iyong ginagawa ay naaayon sa mas mataas na layunin. Ikaw ay itinadhana upang tapusin ang mga gawain na sinimulan ng Diyos sa mundo at sa loob ng iyong sariling pagkatao. Ngayon, ating tutukan ang Disyembre 25. Ang pagiging ipinanganak sa petsang ito ay direktang nakakonekta ka sa isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa Kristyanismo, ang kapanganakan ni Jesus. Ang iyong pag-iral ay sumasalamin sa pangako ng pagtubos at pag-asa na ginugunita ng araw na ito. Kung ikaw ay dumating sa mundo noong Disyembre 25, kinakatawan mo ang diwa ng banal na himalang iyon. Ang iyong presensya ay refleksyon ng pag-asa at kaligtasan na dinala ni Jesus sa mundo. Ikaw ay isang mensahero ng mabuting balita, isang tanda ng kapayapaan at liwanag ni Kristo. Ang iyong kapanganakan sa espesyal na araw na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng iyong misyon sa pagtubos at kaligtasan sa iba. Mahalaga rin na bigyang diin ang impluensya ng zodiac sa Kristyanismo, lalo na kung ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Pisces. Mula Pebrero 29 hanggang Marso 20, maaari kang makaramdam ng espesyal na koneksyon sa espiritual na larangan. Ang iyong intuitibong kalikasan ay nagpapahintulot sa iyo hindi lamang marinig kundi maramdaman ng iyong puso. Ang kakayahang ito na makaramdam ng higit pa sa nasasalat ay nagpapahiwatig na ikaw ay pinili ng banal upang isakatuparan ang isang natatanging misyon sa buhay. Ang simbolismo ng Pisces sa Kristyanismo ay lubos na makabuluhan. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga unang tagasunod, simpleng mga mangingisda, upang maging mamalakaya ng tao. Kung ang iyong kapanganakan ay naganap sa pagitan ng Pebrero 19 at Marso 20, ang iyong pag-iral ay may taglay na misyong ito. Ikaw ay itinadhana upang gabayan ang iba patungo sa Diyos, magbigay liwanag sa mga naghahanap ng pag-asa sa kadiliman. Ang Pisces ay nauugnay sa isda, isang simbolo ng Kristyanismo na kumakatawan kay Kristo mismo. Historically, ang mga unang Kristiyano ay gumamit ng simbolo ng isda bilang lihim na emblema ng kanilang pananampalataya. Kung ikaw ay ipinanganak sa panahong ito, malinaw ang iyong layunin, kumilos bilang isang espiritual na mentor, tumulong sa iba na makahanap ng kanilang landas at mamuhay ng may empatya at discernment. Ikaw ay pinili upang ipahayag ang banal na pag-ibig sa mundo. Kung nakakaugnay ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. At kung hindi mo pa the video,